Ang gagawin ko po, manalo at patalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos, kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagaranti yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent, pero ang partido ko, LL. Ano po yun, sir? Lakas loob. Sir, doon sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent Seven at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirman na kami dahil mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag-uusap na po sila sa akin. Gov. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin yung pong pondo para po sa sinasabi po ninyong programa na pagbibigay ng jeepney modernization at hindi ho ba kayo malulugi sa kanang gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi ho ba kayo malulugi, Gov? Lugi. Malulugi ako ron. Hindi ako baling malugi basta para sa masa, para sa ating bansa. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Maaring po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gov? Yes. Yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron, Bigham Bangko International. Meron din akong local bank at meron kaming digital bank. Buong bansa, bibigyan namin ito libre katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin. Kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and cooperative and transport group. Mon Galvez, TV5. Good morning, Mon Galvez po sa TV5. Sir, just to clarify, kasi sabi nyo nga kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're saying na ang pinupush nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi ba nagkaroon ng pag-uusap na maisama ho kayo sa line-up po ng administration? At saka bakit po talaga tinuloy nyo po ang pagtakbo pa sa Senado? Ayaw ko po kumandidato noon. Dami nagtatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi lang ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Malit lang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinakamagulo ng araw, the most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito nang ginagawa ko ngayon, puro tulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa itong card na ito, makapagpapadala sila ng pera, diretsyo sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin ito. At sa lahat. Okay. Jean, Philstar.com. Why the need to run for senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung mga electronic vehicles. So bakit kailangan niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo? Para mas madali gawin at making mga ginagawang pagtulong sa taong masa. Dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na pamimigay ng jeep. Ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Pag nasa Senado ko, mapapabilis
ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Nagpunta na po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Walang humindi. Ang babang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko ron. So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation. Kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe. As far as the modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, Governor, na-mention niyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan nito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Saraw? Hindi po. Dinala ko na rito. Dito gagawin. Dito factory. Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko. Makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila lang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag-file si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. I-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ko i-endorse, salamat pa rin.